Kung mabibigyan ng magandang exposure at minuto sa mga natitirang laban ng Gilas Pilipinas, posibleng magbigay ng magandang performance si Carl Tamayo na kandidato sa pagka-MVP sa KBL sa kasalukuyan. Ibinahagi naman ni Coach Tim Cone ng totoong rason bakit siya tubili sa pagpapalawak ng pool ng Gilas Pilipinas sa kabila ng panawagan ng ating mga kababayan na palawigin nito. Tutukan po natin ang lahat ng yan. Pero bago yan, pakisubscribe, like and share na lang muna para pareho tayong updated. Minsan ang sinabi ni Coach Tim Cone na magiging malaking bala ng Gilas Pilipinas si Carl Tamayo at Kevin Kembao sa mga paparating na competition. At bunga ng pananalasang ginagawa ni Carl Tamayo sa KBL, marapat lamang napasadahan natin muli ang pahayag na ito ni Coach Tim Cone. Narito ang kanyang pahayag. Tutukan natin si Coach Tim sa report ni Kennedy Kaakbay ng ABS-CBN News. Sa tingin ko pinapakita nila yung pagunlad at makatuwirang asahan na mas malaki ang maiaambag nila. At yan talaga ang layunin ng pagkuha sa kanila habang mas bata at hayaan silang mag-mature sa proseso. Nakakausap ko na sina Carl Tamayo at Kevin Kembao at sa tingin ko, sabik na sabik ang lahat na makabalik at ipagpatuloy ito. Ang pahayag ngayon mga playoffs ni Coach Tim Cone, last year pa po yan, May 24, 2025 to be exact. So bakit natin inilabas to? Well, simple lang Sobrang laki na improvement ni Carl Tamayo at ni Kevin Kembao sa KBL. Sa ngayon, kandidato si Carl Tamayo bilang MVP sa naturang liga. Kumakamada lang naman siya ng 16.1 points, 6.1 rebounds at 2.9 assists kada laro po yun. Isa siya sa mga rason bakit meron silang kartada na 20-7. Win-loss record po yan. Sa kaso ni Kevin Kembao mga playoffs, meron siyang average na 14.7 points, 6.9 rebounds, 3.7 assists at 1.1 steals kada bakbakan po yan. So iwan muna natin siguro si Kevin Kembao. Focus tayo dito kay Carl Tamayo mga playoffs. Sa video na papakita natin, makikita dito kung gaano siya kabigat bilang player dahilan para maging kandidatong MVP sa nasabing liga. So eto na yun Sa eksena makikita natin si Carl Tamayo na magigipit sa sideline habang dala niya ang bola. Dito pinagtutulungan na talaga siya ng dalawang players ng Phoebus. Na-outbalance pa siya, di ba? Kaya naipasa niya sa kalaban yung bola. At dahil mismatch na yung laban, tinangka ng Phoebus na isalpak ang bola sa ring. Pero sablay siya doon At mula sa sideline, natapik pa ni Carl Tamayo ang bola mula sa failed attempt ng Phoebus hanggang sa makuha ng kakampi ni Tamayo ang bola sabay pasa sa kasama nila. Mabilis ang eksena mga playoffs. Tumawid ang bola mula sa kabila. Pasa kay Carl Tamayo mula sa kanang gilid ng court. Kung makikita natin, solo na si Carl Tamayo dito sa gitna, di ba? At wala nang hadlang para maisalpak niya yung bola. Kaya buong kumpiyansang sinalpak niya yung bola sa ring. Malutong na 2 points dunk shot pa po yan mula kay Carl Tamayo. Nangyari ang lahat ng yan mula sa isang eksena sa sideline kung saan siya na-outbalance. So ano connect nito sa kuponan ng Gilas Pilipinas? Well, para sa akin, mabigat ang connection nito sa future ng Gilas Una, tingin natin kung mabibigyan si Carl Tamayo ng tamang atensyon ni Coach Tim Cone, tamang oras o playing time, mabubuo yung kanyang kumpiyansa. At kapag buo yung kumpiyansa ng isang player, magde-deliver siya ng maayos sa kuponan, di ba? Kitang-kita kasi natin ang dominasyon niya dito sa KBL Hindi lang yung pagiging kandidato niya bilang MVP, kundi yung galaw ng katawan niya. Sobrang nag-mature, may tigas at may direksyon. Kaya paniwala tayo na kakayanin niyang matranslate ang lahat ng yan sa Gilas Pilipinas kung mabibigyan siya ng tamang oras para mailabas ang kumpiyansang dala-dala niya dito sa LG Shakers. Sa kabila ng paulit-ulit na pahayag tungkol sa pagbalasa ng players ng Gilas Pilipinas, hindi naman natitinag ang ating mga kababayan sa pagbibigay ng suwestyon kung sino ang dapat alisin at dapat ipasok sa pool ng pambansang kupunan. Subalit para kay Coach Tim Cone, iisa ang natatanging rason. Mahirap pamahalaan ang maraming players sa pool. Narito ang kanyang paglalahad. Tutukan natin si Coach Tim sa report ni Jonas Terrado ng Inquirer. 12 lang mga player. Ayaw naming palakihin pa to at gawing napakalaking pool dahil magiging mahirap itong pamahalaan sa limitadong oras ng aming paghahanda. Totoo naman, di ba? Mahirap pamahalaan ang isang malaking pool ng players. Hindi magiging madali ang pagtuturo at hindi rin magiging madali ang pagpili sa oras ng deadline. Kung pipili na sila doon dahil tinuruan nila, pinractice nila, malilito sila kung sino-sino ang dapat at hindi dapat. Lahat kasi magagaling yan sila May kalidad yung laro, di ba? Kaya hindi biro yung magpalaki ng pool kung sakasakali. Kaya para sa kanya, enough na yung meron siya ngayon 16 players kung hindi tayo nagkakamali. Kahit paano, hindi ganun kahirap ang pag-train at pag-practice nila dito. Hindi katulad dati sa hanay ni Coach Chot, umaabot ata sila ng 20 to 22 players. So, ang hirap, di ba? Tapos yung oras nila, limitado. Buti sana kung mahaba yung oras ng preparation, okay yun, pwede yun. Pero sa kaso nila ngayon ni Coach Tim Cone, yung players na kasama nasa ibang bansa, challenge po talaga yun. Yung oras hindi talaga nagmamatch sa kanila. Konting panahon lang sila doon.
Anyway mga ka-playoffs, iwis natin na sana maging maayos ang kampanya nila sa second window ng World Cup qualifiers. Kalaban nila ang Australia at New Zealand dito eh. Dalawang team na mabibigat ang inilalabas ng performance. Kahit man lang siguro manalo tayo ng tig-isa sa kanila, di ba? Pwede na yun, okay na yun. Tig-isa kasi sobrang tigas nila, kaya alam natin, mahihirapan ng Gilas Pilipinas. Lalo na kung hindi sila puputok sa tres, may posibilidad na makasama na nila si Kai Sotto dito. Kaya kahit paano, may dagdag na puwersa kumpara dati na wala siya dun sa gitna. Hindi naman natin sinabi na siya yung sagot para manalo yung Gilas Pilipinas. Malinaw lang natin ha. Pero malaki ang magagawa niya sa loob para magtala ng isang matinding upset ang ating pambansang kupunan. So guys, maraming salamat.